Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. At tayo po ay patuloy po sa ating pong sinusubaybayang sermon serye. At ito po ay ang patungkol sa ating pagkatao or ating identity sa ating Panginoong Jesucristo. At noong nakalipas na mga unang linggo, tinalakayan natin na tayo po ay mga anak ng Diyos. At tayo po ay naging kompleto kay Kristo. At tayo po ay binili sa isang maluwagang dugo ni Kristo, kaya tayo pagmamayari ng niya. At sa mga ating tinalakay po noong mga nakalipas na linggo, ito po ay mayroong connection sa ating tatalakayan po ngayong umaga po na ito. Patungkol po sa pagiging kaibigan ng Diyos. Ano po ba yan? Tayo po muna sa tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga nito na pinagulog niyo po sa amin upang kami ay magbulay-bulay, makinig ng inyong makapangyarihan at tunay ng mga salita, Panginoon. Kaya po, Diyos, humihingi po kami ng karunungan mula po sa inyo sa pamagitan ng Banal na Espiritu na siyang nananahan sa amin. Kaya po, Diyos, magbigay ng liwanag sa amin. Kaya po, magbigay sa amin, Panginoon, ng kaunawaan upang ito ay maging batayan namin sa aming pananampalataya at sa aming pamumuhay sa buhay na ito kay Kristo Jesus na aming Panginoon. O Diyos, nais ko po na kayo lamang po maitaas. Si Kristo lang po ang mahihiyag. Hindi niyo lamang po kabilangin niyo po tagapagsalita. Ngunit nawa, Panginoon, ang salita ng Kristo ang mapahayag sa mga ganito. Sa pangalan ng dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ng isang talata, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. So, Proverbs po yan. Then there are a lot of mga talata sa Biblia that talks about friendship. Ano po? Ibig sabihin po, even po yung Bible na meron po tayo, ay meron po itong saying sa ating pag-uusapan na patungkol po sa pagkakaibigan. Pag binigyan po natin sa dictionary, ang kahulugan po ng friendship, it is a relationship of a mutual affection between two or more people. Pagka meron kayong pinagkakasunduan, at kayo ay talagang nag-uugnay doon sa inyong mutual affection na yun. Two or more people. Alam niyo po ba, sa mundo po nito, meron po tayong iba't ibang klase ng pagkakaibigan. Ano po? At patuloy pa po ito na-update sa paglipas ng panahon. Ano po? Una po, mga uri po ng kaibigan, meron po tayong the feeling close. Ayan. Ito yung tinawag po nilang FC. Ayan. Ang FC mo naman, unang meet nyo pa lang, feeling nyo magkasama na kayo ng mga mahabang taon, di ba? At kinakategorize ng mundo nito ang FC mo naman, di ba? Kaya minsan ang response ng mga tao sa mga FC, huwag kang epal. Feeling mo, close kayo. Yun ang response ng mundo ito sa mga FC, quote and quote. Ano po? Another one, yung mga virtual friend. Ano po? Sila po yung mga namilit ninyo online sa social media, sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, even sa Twitter, and any other social media platforms. Dito madali lang po ang pagkakaibigan. Napaka-simple. Just simply subscribe or like, or kapag ayaw mo na sa kanya, pwede mo na siya i-block, pwede mo na siya i-unfriend, di ba? Or dislike, di ba? Ganyan yung virtual kinds of friendship. Kaya the danger niyan, baka masobrang attached ka. Yung iba nga, yung kaibigan nila, yung artificial intelligence, si Siri, si Cortana, in love ka sa pagkakaibigan mo lamang sa isang teknolohiya. Another one, meron po tayo yung tinatawag na frenemies. Frenemies, combination po yan na minsan kaibigan mo siya, minsan kaaway mo siya. Okay? Depende. Minsan kaibigan mo, kaya madalas kaaway mo siya. Okay? Depende po yun sa perspective na mundo na ito. There are enemies who pretend to be your friends. Ayun yung mga, kung bait-bait, pag nakakausap mo sa harapan mo, pero pag nakatalikod na, binabackstab ka na. Ano po? Yun po yung frenemies. Ano po? Another one is the user-friendly. Ano po? Ito po yung mga user-friendly. Ano po yung mga user-friendly, mga social climber. Ano po? Lumalapit po sila sa inyo kasi kayo yung big time, kayo po yung may benefit siya nakukuha sa invest, basically. Ano po? At kaya naman magkakamalan din siya na mayaman kasi ang mga kasama niya ay mga mayaman. Ano po? But the difference is, ang social climber kasi, medyo parasitism ang dating. Ano po? Parasite dun sa isa naman wala siyang pakinabang. User-friendly. Pag nag-Starbucks, social agad, di ba pwedeng social climber muna? Sabi po na iba. Ano po? Anyways, the friend zone. Yan. Ito yung mga friend zone.
kinaibigan lang. She called me kuya. Yan, friend zone. So yun po yung mga friend zone. Meron din pong the boyfriend and girlfriend. Kinds of yun naman po yung pagtungkol sa friendship to your opposite gender. Lalaki at babae. At of course, meron din tayo tawag na true friend. Yung mga nagpipinky, fingers para lang i-cross my heart na kayo ay till death do us part. Bilang magkakaibigan. And then of course, ito yung mga aking mga kaibigan. At sa mga kaibigan natin sa Bible School, sa PBS, meron tayo iba't ibang klaseng role. Tama po, may mga role tayo dyan. Hindi lahat seryoso, hindi lahat makulit, hindi lahat magaling, hindi lahat mahusay. Pero nagkasama-sama kami bilang magkakapatid kay Kristo. Kaya po yan, may mga label kami, may mga daydreamer, may papungay singer. Meron po kasi papuri singer, meron po kaming classmate, papungay singer. Every time kumabanta, nagpupungay yung mata. Papungay singer siya. So, yun po yung different kinds. Pero nag-meet kami, despite of our differences, it is because we are united in Christ. Magkakaibigan kami sa ngalan ng ating Panginoong sa Kristo. And the goal of friendship, supposedly, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. Supposedly, yan po yung talagang biblical friendship na meron po tayo. A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Isang Proverbs po yan, kabikaan, saying, na minsan po, even sa reality, mas close pa kayo kaysa sa kaibigan nyo, kaysa sa kapatid ninyo. Even the Proverbs has something to say about that. But to all, of course, naunawaan natin, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become the children of God. 3 weeks ago, we talked about that we are a child of God. Tama po. At alam niyo po, meron pong famous na pelikula, yung Fast and Furious, lagi pong meron po doon, meron silang paboritong tagline. Paboritong tagline nila, I don't have friends, I got family. Yun yung kanilang favorite na tagline. Pero alam niyo po, dahil po tayo ay anak ni Kristo, tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, kabilang sa pamilya ni Kristo, hindi lang po tayo tinuring na anak ni Kristo, o anak ng Panginoon, sa pamagitan ni Kristo, bilang ating brothers sa ating Diyos, makapangyarihan sa lahat, tinuring tayo, Jesus said, you are not just my family, but you are my friends. Hindi ka na lang tinuring na anak, na kapatid niya, but tinuring ka rin niya na kaibigan. Hindi kayo tinuring na kabilang lang sa pamilya ng Diyos, but tinuring ka rin na kaibigan ni Kristo. Sabi po sa James 17, chapter 2, verse 24, si Abraham po ay tinawag po na the friend of God. So, meron po na tatlong dahilan kung bakit po tayo naging kaibigan ni Kristo sa pamilya ng Diyos. Tatlong dahilan po. At kung bakit tayo tinawag na kaibigan ng ating Diyos. Una po ay, He calls you friend if you have a true faith. Kung meron kang tunay na pananampalataya. Kung meron kang true faith, if you truly believe, kaya na po sa inawit natin kanina, if you truly believe na ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon sa Kristo, itinuring kanyang kaibigan. Ituturing kanyang kaibigan. Remember po, John 1:12, yung aking pinasadaang talata po kanina, if you receive Him and believe in His name, you will be given the right to become the children of God. Hindi lang po to become the children of God, but also to become a friend of God. Tingnan po natin yung talata po nito. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Sabi po sa English po dyan, faith without works is dead. Yung works po dyan, hindi po yan prerequisite para mapatunayan natin na yung pananampalataya mo ay tunay. Bagkus, ang iyong gawa ay resulta ng iyong tunay na pananampalataya kay Kristo. Dahil po itong talata po na ito ay sinusubok ni Apostol Santiago ang mga mananampalataya dito kung tunay ba talaga silang nananampalataya. Kasi marami sa kanila, sa ating pong kasabihan, ay pananampalataya sa puso, pero hindi sa puso. Sinasabi nila sila ay mananampalataya, pero hindi naman talaga sila tunay na mananampalataya. Alam niyo
niyo po yung ina-address po ni Santiago po dito? Yung Jewish legalism. Ano po? Legalism. Ibig sabihin yan, para ikaw ay maligtas, para ikaw ay tanggapin sa kaharian ng Diyos, ang mga Hudyo noong panahon na ito, ay ang kanilang paniniwala, dapat mong perfecto na masunod ang kautusan ng Diyos. But the reality is, hindi mo kayang gawin yun. Sabi ng ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3:23, For all fall short for the glory of God. Walang nakabot sa kalwalhatian ng Diyos. Wala. Kahit anumang klase ng kalwalhatian, wala. Hindi natin kayang i-perfect out of our own will yung kautusan ng Diyos. Ito po yung foundation ng mga relihiyon sa mundong ito na binabase nila yung kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Pag mabuti ka, pag marami kang natulungan, pag mabait ka, love ka ni Lord. Kaibigan ka ni Lord. Yun yung basihan ng mundong ito at majority ng religion sa mundong ito. They base their faith sa pamamagitan ng requirements. Dapat yung pananampalataya mo ay ang requirement yan may gawa. Pero hindi po. Ang pinapatukuyan po ng talata po na ito, kung talaga nananampalataya ka, nakikita yan sa gawa mo. It works. Buhay yung pananampalataya mo. Hindi lang yung nananampalataya sa mundong ito. Sabi nga nila, Panginoon Panginoon sa Kristo, maraming tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon, pero hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi, tingnan niyo po sa masusunod na mga talata, verse 18. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. The people would hardly believe na ikaw ay tunay na Kristiyano kapag ikaw ay sinasabi mong Christian ka, pero hindi nakikita sa buhay mo. At subok po yan ang mundong ito. Subok po yan ang mundong ito. Kaya ang taas po ng pressure ng mga Christian, ano po, kaya tayo tayo po natutukso ng mga mundong ito. Uy, Christian, uy, ang banal mo naman, uy, napakatuwid mo naman, uy, close ka naman kay Lord, di ba? Kaya sila ganun mag-react. Kasi kahit hindi sila mananampalataya, meron silang expectation na pamumuhay natin na according sa banal na kasulatan. Dapat pag Christian ka, eto ka. Kaya lang, sinasabi mong Christian ka, hindi naman nakikita sa buhay mo na mabasa ka ng mga tao. At nahihirapan silang maniwala. At baka kaya hindi nyo kayang madala sa simbahan ang mga mahal ninyo sa buhay. Kasi baka mismo yung buhay ninyo ay hindi makita ang Panginoong Jesucristo. Ito po yung sinasabi ng tatanong. Ito po yung ano po dyan. Tignan po yung comparison ni Santiago. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa. Diba? Mabuti naman. Ang mga demonyo mahal ay sumasampalataya rin. At nanginginig pa. Nanginginig pa. Kahit po yung mga demons, mga devils, even Satan, meron siyang knowledge about God. Siya mismo ay nanginginig sa napakabanal at napakapangyarihan ng ating Diyos. Siya mismo. Samantayan tayo, hindi tayo takot sa Diyos. Nilalapastangan pa ng mundong ito sa maraming paraan ang Diyos natin na makapangyarihan at manilikha natin sa lahat. At kung yung pananaw naman po ninyo ay universalist, ano po yung universalist? Sila po yung nagsasabi, hindi tayo magtalo ng relihiyon. Kasi iisa lang naman talaga ang Diyos natin. Kalokohan po yun. Sapagkat sabi sa Bible, sabi ko sa talatang ito, meron lang talagang iisang Diyos. Hindi siya nag-manifest sa iba't ibang paraan. Kung ano ang Diyos, ayon sa banal na kasulatan, yun po ang Diyos na dapat natin kilalanin at sambahin. At yun po yung Diyos na kung saan ang demonyong ito ay nanginginig pa. Sumasampalataya siya pero hindi walang kalakip. Yung kanyang pananampalataya ay patay.
Tingnan po natin yung comparison ni Santiago po rito. Buti pa yung demonyo. Tapos naman sa'yo, buti pa yung demonyo, nanginginig pa ikaw. Hindi ka man lang kilabutan. It's about testing our faith. Ano po? Kaya po, kung talagang kaibigan ka ng Panginoon, dapat tunay ang iyong pananampalataya. Hindi mo pwedeng sabihin na nananampalataya ka, pero hindi nakikita sa iyong gawa. Isa kang hangal, sabi ni Santiago. Nais mo ba patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Talagang sinusubukan ni Santiago eh. Kaya diba sa verse 18, kina-challenge niya yung mga audience niya. Sige, I challenge you. Ipakita mo sa akin pananampalatayang walang gawa at ako naman ipapakita ko sa iyo pananampalatayang may gawa. And Apostle Paul also taught us sa sulat sa mga Corinth that we are a living letters. Binabasa po tayo ng mga tao sa labas. Kaya kung nagbago yung tingin ng mga tao sa inyo nung kayo ay tumanggap kay Kristo, that's a good news. Good news po yan. Ibig sabihin niya nakikita na ang Panginoong Kristo sa buhay ninyo. At of course, yung dati mong mga kaibigan, maaaring maging kaaway mo na sila dahil ikaw ay nakipagkasundo na, nakipagkaibigan na sa Diyos, at ginawa ka ng kaibigan ng Diyos, at sila ay nanatili pa rin kaaway ng Diyos, at sila ay kakampi at kaibigan nila ang Diablo. Natural lang na ikaw ay tuligsain ng mga kaibigan mo dati, sapagkat ikaw ay kaibigan na ng Diyos ngayon. Natural po yun. Blessing po yun. Blessing po yun. Dahil nakikita na sa iyo ngayon ang iyong gawa. Kaya niyo po ito, ang illustration po ni Santiago, balik sa verse 15 and 16. Halimbawa, may isang kapatid na walang may suot at walang makain. Kung sabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpaabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyo? Ano ang silbi niyo? Example na lang. Lord, brother, I pray for you. At alam mo, meron kang kakayanan na tumulong sa kapatid mo, pero hindi mo pinagkait mo yung pagtulong mo sa kapatid mo. Anong klase daw pa ng palataya? Ang illustration po ni Santiago ay isang tao talagang walang kakayanan na bumili ng damit because he is extremely poor at siya ay wala din kakayanan na bumili ng pagkain dahil nga siya ay napakatindi ng kanyang paghihirap sa buhay. As in, wala siyang capacity. At ikaw naman, mayroong kapasidad, kahit maliit lang, na kaya mong tumulong sa kanya kahit para maibsan lang yung kanyang kaunting suffering. Pero sinabi mo, Christian ka, pinagkait mo sa kanya yun. Parang ipinagkait mo na rin ang Panginoong sa Kristo. Hindi mo mabigay kasi hindi mo ibigay ang Panginoong sa Kristo sa kanya. In the first place, wala si Kristo sa buhay mo. Remember the sayings, you cannot give what you don't have. Hindi mo kayang ibigay yung wala ka. Hindi mo kayang i-share si Kristo sa iba. Physically, emotionally, socially, mentally, and spiritually, kung si Kristo wala sa iyo. Kaya yung sinasabi diyan, kung talaga kaibigan tayo ng Panginoon, ang naman po ng requirement, dapat meron kang tunay na pananampalataya. Ikalawa po, dapat po meron po tayong tunay na pagsunod. He calls you friend if you have true obedience. True obedience. Alala ko po, ever since na kami po ay nagsimula ng Pastor Fidel po sa church na ito, ang ating team song po ay magtiwala at sumunod. Ano po? Parang ito na po yung kanina, yung point number 1, magtiwala or manampalataya. And point number 2, sumunod. Magtiwala at sumunod. Nang tunay. Ba't ko po nilalagay po itong adverb na ito, na true, or adjective na ito, na true? Kasi nga, ilayo po tayo doon sa mga hindi talaga tunay ang pagsunod at hindi talaga tunay ang kanilang pananampalataya. Kaya pati sa mga susunod na talata po na ito, hindi ba't ang ating amang si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Dito ay makita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa
at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Ano po yung story? Ano po? Sinubok po si Abraham sa bundok ng Moriah. Idinala niya po yung kanyang anak. At alam niyo po yung ano doon, yung sa una pa lang, medyo ano na talaga eh. Medyo alam na ni Abraham yung mangyayari sa itaas. Bakit? Kasi wala silang dalang alay. At gusto sila ng Diyos umakyat para mag-alay. Pero wala silang alay nung time na yun. At ang kasama niya lang ay yung kanyang anak na nasa Isaac. Make the long story short, alam po naman ninyo na nakapasa si Abraham sa kanyang tunay na pananampalataya dahil kanyang inalay ang kanyang anak ng buong buo at walang pag-aalinlangan. Ngunit ang dahil sa kalooban ng Diyos, ipinakita niya rin doon yung substitutionary atonement ng Panginoon sa Kristo. Na instead na si Isaac ang kanyang ialay, ay biglang nagkaroon ng isang tupa sa lugar na iyon na kanyang inalay instead ng kanyang anak. Yun po yung larawan ng isang tunay na pananampalataya natin sa ating Panginoon. Na tayo po dapat ay magkaroon ng tunay na pagsunod sa Diyos. Kung ang inyong pong puso ay hardened pa or matigas pa dahil hindi ninyo kayang sumunod sa simple lamang na instruction sa loob ng simbahan, not because of out of legalism, out of obligation, out of compulsory, dapat sumusunod tayo sa simbahan because yun yung ating response, yun yung bunga ng ating pananampalataya. Kami po ay natutuwa, lubusan ng inyong mga manggagawa sapagkat yung bunga at panalangin natin sa cottage prayer meeting ay nagkakaroon po ng kabuluhan. Na kahit dito po sa loob ng simbahan ay marami na po ang dumadalo sa prayer meeting. Pero baka hindi pa po namin kayo nakakasama. Baka hindi pa po namin kayo nakakasama. Inaanyayahan po namin kayo bilang kaibigan namin kay Kristo at kayo din bilang kaibigan ng Diyos. Bilang pagsunod natin sa ating Panginoon. Yun po yung magpapakita na tayo po talaga ay mga tunay na nananampalataya kay Kristo. Meron tayong obedience sa Kanyang salita, sa Kanyang gawain, sa Kanyang mga habilin sa atin, sa Kanyang mga utos sa atin. Tingnan po sa John chapter 15 verse 14. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Ito po ay sinabi ng Panginoon Kristo sa Kanyang mga disipulo. At yung mga karating na mga audience po ng time na ito. Kaya kaibigan ko, kung sinusunod ninyo ang aking mga utos. Even sa ang Panginoon natin sa Kristo, yan po yung kanyang patunay na tayo po talaga kaibigan niya kapag po tayo ay sumusunod sa Kanya. Lastly, hindi lang po tayo, at tinawag din po tayo ng Panginoon, hindi lang po dahil sa ating tunay na pananampalataya, tunay nating gawa, at maging sa ating tunay na katuwiran. Or our true righteousness. Remember po yung topic po ng ating Pastor Fidel. Tayo po ay pinawalang sala na. Tayo po ay dineclared na righteous because we have been justified. Tayo po ay inaring ganap na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung talaga po tayo ay nananampalataya sa Kanya, kung talaga po tayo ay sumusunod sa Kanya, ito po ay nangangahulugan na meron kayong tunay na katuwiran sa Kanya. Remember po yung Great Exchange? Ano po? Yung Great Exchange, ito po yung kasalanan mo ay inilipat mo sa Panginoon sa Kristo at yung katuwiran ni Kristo ay siya namang ibinigay sa iyo. Kapalit ng kasalanan mo sapagkat inako niya yung mga kasalanan natin. Palit.
pinagpalit. Pero dahil doong exchange na yon, nung inakto ni Kristo yung mga kasalanan natin, na-cancel lahat yon. Natupok niya lahat yon. At matuwid lang po tayo mga kapatid, hindi dahil mabait ka, hindi dahil gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, hindi dahil ikaw ay nasusunod mo yung utos niya, kundi dahil ikaw ay nasa iyo ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Yun po yung tunay na katuwiran. Yun yung tunay na matuwid. Di ba, remember po sa sabi ni Santiago? The prayer of a righteous, di ba? Ay beneficial. Dahil po, sinasagot lang naman talaga ng panalangin ng ating Panginoon ay yung panalangin ng mga matuwid. At yung matuwid na yun, hindi dahil nga sa inyong sariling kakayanan, ngunit dahil sa katuwiran ni Kristo na sumainyo nung sumampalataya ka sa Kanya. Yung buong pagkatao natin. Tingnan po natin sa verse 23. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Yan po ay package mga kapatid. Ano po? Package po yan. Kapag meron kang tunay na pananampalataya, meron kang tunay na paggawa. Pag meron kang tunay na paggawa at tunay na pananampalataya, ibig sabihin niya meron kang tunay na katuwiran ng Diyos. Hindi pwede po yan, hindi po yan isa-isa. Okay? Package po yan. Package po yan. Nung tayo po sumampalataya sa Kanya, gumagawa na tayo. Nung tayo sumampalataya sa Kanya, bumubuti na tayo. Ganun po yan. Both yung inyong action and yung inyong behavior, nagbabago po yan. Yung inyong pagkilos at yung pagkatao, nagbabago po yan. At syempre, yung katuwiran na yun, ang pagbabago na yun, ay sumasalamin ng katuwiran ni Kristo, kaya Kanya tinuring na kaibigan. Basahin ko po sa inyo sa Romans chapter 5, verse 10. Dito po sinasabi po sa banal na kasulatan, dati tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap na ninyong tayo mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng Kanyang anak. Kaya tiyak ang pagligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Mga kapatid, sabi po sa Roma 5:10, ano daw po tayo nung una? Kaaway ng Diyos. Kagaya rin po yan nung sinabi ko po nung nakaraan, hindi po tayo lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat nung una, tayo po ay kaaway ng Diyos. Alam niyo po yung larawan ni Paul po sa Romans chapter 5? Ang picture niya po dito ay isang gera. Yung word niyang kaaway. Is dalawang kingdom na nag-aaway, dalawang hari na nag-aaway. At tayo po ay nakikipaggera, nakikipagbuno, nakikipag-away sa Diyos natin. Hindi na turing na kaibigan noon. Kaaway niya tayo. At ang tanging paraan para magkaroon ng kapayapaan ang dalawang kingdom na to at ang dalawang hari na ito ay isang tagapamagitan na magbibigay ng kapayapaan, ang Panginoong Jesucristo. Ito po yung reconciliation. Ito po yung peace with God. Meron na tayong kapayapaan sa Diyos. Bakit? Kasi kaibigan na natin siya. Kaibigan na natin siya. Ganun din po si Abraham. Itinuring po siyang matuwid. Dahil yung kanyang pananampalataya ay tunay at may kalakip na gawa. Abraham, the friend of God, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. And he was called a friend of God. Sa Isaiah 41 verse 8, but you Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. Ano po? So hindi po si Abraham, hindi po si Santiago yung nagtawag kay Abraham na kaibigan siya ng Diyos. Even sa Old Testament, may mga accounts tayo na
na nagsasabi na ang Diyos mismo ang nagsabi na kaibigan ko si Abraham. Di ba po sa mundong ito, may kaibigan mo yan si Angel Locsin, kaibigan mo yan si Richard Gutierrez. Kaibigan mo, hindi ka naman niya kaibigan. Di ba? One-sided. Pero ito si Yahweh, ang ating Panginoon, siya mismo matawag sa ating my friend. Masarap po kaya nun, kaibigan ko. Kaibigan ko. Bakit po? Because si Abraham during his time, they know and understand each other. They like each other. They have shared interests and they want to spend time together, help and protect each other. Yan po yung kanilang mga pinagsamahan. Alam niyo po ito mga kapatid, sabi po ni Paul Washer, sa context po ng fellowship, sabi niya, fellowship is not when two saints get together or Christians get together. Fellowship is when two saints get together and talk about Jesus. You can also apply this sa context ng friendship. Ano po? Sabi diyan, friendship is not when two saints get together, but friendship is when two saints get together and talk about Jesus. Kaya po tayo mga Bible study, mga kapatid, ano po? Let's talk about Jesus. Kung talaga magkaibigan tayo kay Kristo, pag-usapan natin si Kristo. At sinasabi ko lagi sa mga kabataan, ang isang gawain, hindi yung masasabing fellowship kapag hindi nyo pinag-uusapan ng Panginoon sa Kristo. Nag-basketball kayo, basketball fellowship, pero walang pag-uusap patungkol kay Kristo, hindi yung fellowship, basketball yun. So anumang klaseng mga pagtitipon na hindi pinag-usapan si Kristo, hindi gawain, hindi yun worship service, hindi yun fellowship, hindi yun prayer meeting, hindi yun Bible study. It's very essential. Kaya tayo nagsasama. Kasi we talk about Jesus. That's friendship. Siya yung pinag-chismisan natin. Ang Panginoong sa Kristo. James 2:24, diyan ninyo makikita na tuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang magawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Take note of the word, hindi dahil sa pananampalataya lamang. Sabi ko nga po sa inyo, lahat ay naniniwala na may Diyos. Totoo po yan. Kahit sino tanongin ninyo naniniwala silang may Diyos. Kahit yung mga agnostic, kahit yung mga atheists, nagde-deny lang silang may Diyos, pero kaya nilang i-describe yung Diyos. Ibig sabihin nun, meron silang idea na may Diyos. Pero itinatanggi lang nilang may Diyos dahil sa kanilang mga personal experience, dahil sa kanilang pagka-bitter sa Diyos. Pero lahat ng tao, merong idea na merong Diyos. Pero ang problema ay yung pananampalataya nila ay nasa tunay bang Diyos? Ay nasa tunay bang Diyos? Kasi kahit na sinasabi mo na nananampalataya kay Kristo, pero yung Kristo mo nakapako pa hanggang ngayon, ibang Kristo yung sinasamba mo sa sinasamba ko. Remember, kaya nga po ang ating symbolism, yung Christ natin wala na sa cross. Because He was already resurrected. And He promised na siya'y babalik muli. Kaya yung Christ nila, sa Christ natin magkaiba. Dahil yung Kristo nila, pinapatay nila tuwing mahal na araw. Kaya bawal nga magkasugat pag mahal na araw. Kasi patay ang Diyos sa kanila. Pero sa atin, magkaiba ang Diyos natin sinasamba. Ayon sa banal na kasulatan. Mga kapatid, as I conclude, you will be a friend of God if you truly believe, if you truly obey, and truly righteous in Christ Jesus our Lord. If you truly obey, if you are truly believe, and truly righteous in Christ Jesus our Lord. Pakita ko lang po sa inyo itong mga final illustration and application ko po sa inyo. Sabi po ni Christ sa John 15 verse 13, greater love has no one than this, than to lay down one's life for one's friends. Alam niyo po kung gaano katindi yung friendship na binigay sa inyo ni Kristo sa iyo at sa akin, yung mismong buhay niya, ang inialay niya para sa iyo at para sa akin. Kaya napakasarap pong katotohanan ng mga kapatid. Bagamat itinuri mo siyang maaway, bagamat siya ay
Binebetray mo siya. Pero si Christ, alang-alang na tayo may pagkasundo niya sa Diyos, iniaalay niya yung buhay niya at itinuring ka pa niyang kaibigan. Tingnan mo natin sa verse 15. Hindi ko na kayo tuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Kasi yung alipin po kasi, ang ginagawa nila kaya sila sumusunod lang sa kanilang master or sa Panginoon nila out of obligation. Kasi yun yung kanilang obligasyon. Pero hindi tayo, sabi ng Panginoon, hindi lang kita tinuturing na servant. Tinuturing din kitang kaibigan. Kaya gawin mo yan dahil magkaibigan tayo. Dahil friends tayo. Okay lang, sabi ko, ito po lang sabi ko po sa mga kabataan, okay lang makisama si Jesus bilang a friend of sinners. Pupunta siya sa mga sinners para mag-share ng gospel. Pero ito po yung ating hindi pwedeng gawin. Pero hindi okay ang makisama. Okay ang makisama, pero hindi okay ang makisama. As an application, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ano niyo po yung kasabihan niyan? Sige, sabihin ko kung sinong kaibigan mo. At sasabihin ko kung sino ka. Halimbawa po, kung manginginom mga kaibigan mo, manginginom ka din. Di ba po? Kung pala mo na yung mga kaibigan mo, pala mo na din. Eh, kaibigan mo yun eh. Nag-reflect yan sa pagkatao mo. Ito po, parang okay yan ha. Kung marites mga kaibigan mo, marites ka din. Uy, saan mo ba siya? Kasi yun yung inyong common interest eh. Doon kayo nabubuhay bilang magkakaibigan. Marites is life. Kung basketballista mga kaibigan mo, baka waterboy ka. Ay, basketballista ka din. Ano? Kung mahina mga kaibigan mo sa school, baka mahina ka din. Kasi, sama-sama na lang kayo. Alam niyo po, to be honest sa inyo mga kapatid, kaya po ako, isa sa mga reason kung bakit ako na-exile. Na-exile sa Mindoro. Kasi po ako ay laging nagkakating sa Manila noong elementary. Napuayan niyo po yung aking teacher, si Teacher Raquel. Naging teacher ko po yun sa Viola. Hindi po ako outstanding student before. Ang mga grades ko po sa Manila, mga palakol. Ano po, puro 7. Ano po. Kasi lagi ko sinasamahan yung mga gano'n ng mga grado. At yung mga buhay na puro cutting. And yet, mapunta ako sa private school kasi wala na akong no choice. Mga kaibigan ko, top 10 ako mga kapatid kasi 10 lang kami. Praise the Lord. Diba? So, ganun kami sa Vilas Caris, 10 lang kami nag-graduate, pang 10 ako. Hallelujah. Diba? Unlike sa public ako nung time sa Manila, nasa 100 plus kami, half day pa kami. Tapos mga kasama ko pa, mga pulpul, hindi pulpul din ako. Kaya ako din ay transfer ng mga magulang ko sa Mindoro. Yun po talaga ang dahilan. Pasaway po ako. Sunod pa sa loob ng tatay ko. Kung ano yung gusto ko naruan, binibigay din. Cutting, yan. Computer shop, yan. Yan po buhay ko dati. Kasi mga lagi ko sinasamahan, yung mga ganong klaseng tao. Hindi doon napunta ako, naging active ako sa church, naging mahuhusay yung layo na nasamahan. Nung high school, first year high school ako, naging agad ako. Top 5 among 130 students. And then kumalit ako ng first honorable mention, naging cum laude ako ng college. Dahil lagi ko mga sinasamahan ay mga mahuhusay na. At mga mananampalataya. Kasi nahihiya ako sa Diyos pag nadadaya ako. Nahihiya ako sa Diyos kapag hindi ko ginagalingan. Kasi sinasabi ko, all for the glory of God, tapos bibigay ko, okay na yan? Nakakaya sa Lord. Sabi nga ng mga banal na kasulatan, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kahit anong klaseng buti mo, pero ang lagi mo sinasamahan ay mga masamang tao, makukurap at makukurap ang iyong pagkatao. But to the opposite, ikaw yung mag-influence sa kanila. Share the gospel. Share the good news. And show them who Christ is sa buhay ninyo. Sabi ko nga kanina, kung masipag mga kaibigan mo sa school, masipag ka din. Kung mabait mga kaibigan mo sa school, mabait ka din.
Kung Christian mga kaibigan mo, siguro nga, Christian ka din. I cannot, ano po. Kung Christian mga kaibigan mo din ng Panginoong sa Kristo. Yan lang po yan. Sa BBC, kung lagi kang kasama sa mga gawain sa BBC, sumusunod sa utos ng Diyos, namumuhay ng matuwid, kaibigan ka ni Kristo. Hindi dahil sa BBC ka nag-church, kundi dahil ikaw ay may tunay na panampalataya kay Kristo at nakikita yun sa iyong gawa at yun lamang yung ating ibinabahagi sa isa't isa. Dumadalo tayo sa prayer meeting, dumadalo tayo sa mga Bible study, dumadalo tayo sa mga gawain ng ating church after service, yung mga ating fellowships, yung mga ating mga... Kasi dahil nararamdaman natin na tayo magkakaibigan sa Diyos at kaibigan tayo ng Diyos. Kaya saan ka pa? Tara na kaibigan. Hindi lang kita brother, hindi lang kita sisters in Christ, but you are also my friends in Christ. Kaya kung si Jesus ang kaibigan mo, kapamilya kayo din. Kapamilya kayo din. Happy Mother's Day po sa mga nanay po ngayong umaga na ito. Let me just read this as I end po. Alam niyo po mga kananayan sa umaga po na ito. Sabi po ng isang quotation, a mother is your first friend, your best friend, and your forever friend. Minsan lagi po sinasabi sa mga nanay, ang nanay talaga kasi laging nanay yan, kahit anong mangyari, maging lola na yan, nanay pa rin yan. Hindi mo natapos at matapos ang obligasyon nila bilang nanay sa kanilang mga anak. Kaibigan yan lagi ng mga anak nila. A mother is the truest friend we have. When trials heavy and sudden fall upon us, when adversity takes the place of prosperity, when friends who rejoice with us in our sunshine desert us, when trouble thickens around us, still will she cling to us, and endeavor by her kind precepts and counsels to dissipate the clouds of darkness and cause peace to return to our hearts. Bakit ganyan po yung katangian ng nanay? Yun po yung minsan tanong, bakit parang kaibigan natin lagi yung nanay? Bakit? Sabi po kasi ng Proverbs 31:26-31, she speaks with wisdom and faithful instruction. Is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Alam niyo po kung bakit ganyan po ang katangian ng mga nanay at parang kaibigan natin ang nanay palagi? Kasi they reflect the image of God as our friend. As our friend. And we will be only a mother after God's own heart kung kayo po ay tunay na nanampalataya sa ating Panginoon. Yung mga nanay din ay may tunay natin kaibigan ng Diyos kapag sila mismo ay nanampalataya rin sa Panginoong Kristo. Kaya lubusan at magiging ganap yung quotation na sinabi na ito. Kasi yung friend mo, na first friend mo, yung best friend mo, at yung forever friend mo, the reality is, yung Panginoon lang yan. Nasa Kanya lang talaga yung forever. Na pagkakaibigan. Kaya natin nasasabi yan, kasi itong mga katangian na ito ay nag-reflect ng image lang ng Panginoon sa inyo bilang mga nanay na sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Pray natin sa inyo po mga nanay, I pray for you na magkaroon po ng mother ministry, more and more, orderliness, magkaroon ng ayusan, ano man po ang inyo pong nais ayusin sa araw-araw, a good testimony, a help in times of need and trouble, endurance sa lahat ng mga suffering na inyo pong dinadanas, lalo digit sa mga nanay na sobrang mag-sacrifice para sa kanilang mga anak, to the point, iniwan nila yung kanilang trabaho para lang full-time ang makapag-alaga sa inyo mga anak. And a relationship, ang prayer po namin po sa inyo,
good friendship, good brothers and sisters in the Lord dito po sa BBC, and also to your community. We pray for our ministry, orderliness, testimony, health, endurance, and relationship. Mga kapatid po sa Panginoon, palugan ba natin sabihin, I am a friend of God. I am a friend of God. Sabihin natin naman ngayon, I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. He calls me friend. Parang kaaway ko kayo ng Diyos. Medyo may enthusiasm. I am a friend of God and He calls me friend. 1, 2, 3, go. I am a friend of God. He calls me friend. Because Christ Himself calls you friend.